At ilagay na rin natin itong pang-garnish natin na dilis. Ayan. Sarap ng feeling. Ano ito? Hello mga kapapa, kamusta kayo? Welcome back ulit sa akin channel. Ayan, tanghali na naman. Anong ulam nyo? Ayan, di ba? So, minsan na-stress kayo kakaisip kung anong uulamin nyo ngayong tanghalian. Pagising pa lang sa umaga, iniisip nyo na kung anong uulamin sa tanghalian, di ba? So, kaya ngayon, ang naisipan ko ay ginataang manok sa kalabasa. O, di ba? So, bagong-bago yan sa inyong pangrinig at bagong-bago yan sa inyong mga mata. Okay? Kasi ang kalimitan lang naman nilalawak sa kalabasa is dilis. So, ang gagawin natin ngayon ay bakit hindi natin lagyan ng manok, di ba? Kasi yung manok, pwede mo naman siya i-partner sa kahit anong gulay. Pwede mo siya sa gata, sa ginisa, at sa sabaw. Okay? So, ngayon, ang susubukan natin is ginataang kalabasa. At lalagyan din natin siya ng kaunting malunggay para magkaroon din naman siya ng kulay na green. Okay? At lalagyan ko din siya ng gagarnishan ko din siya ng fried dilis. Okay? Kasi yung dilis, mas hindi ko trip ilagay yung dilis na fresh kung sa direkta sa gulay. Mas gusto ko siya, ipipry ko muna bago ko siya ilalagay sa ginataang gulay or sa ginisang gulay, di ba? So, mas maganda yon at mas masarap at less langsa. Okay? Kaya ngayon, simulan na natin ang ginataang manok sa kalabasa. Tara! Ito yung mga sangkap natin. Ayan, kumuha na ako ng malunggay at ito yung kalabasa. Ayan, bumili lang ako ng 1/4 lang ata to. Ayan, nakabili na tayo ng sili at yung quarter leg ng manok at syempre yung dilis. Hindi mawala yung gata. Yung bawang sibuyas, meron tayo dyan. Nandiyan. Hindi ko lang na ilagay dito. Okay? So tara, mag-prepare na tayo. Ayan, mag-get na tayo ng sibuyas. Ayan, ganun lang kadali magbalat ng sibuyas para mabilis matanggal yung balat nyo. Hatiin nyo agad sa gitna. Tapos yung duluhan. Sa kusinang payak at maliwalas, sariwang sangkap ang inihahanda. Hindi kailangan ng mamahaling putahe. Ang sikreto'y pagmamahal na dala. Ang lutong gawa ni Papa J. Simpleng ulam ngunit napakasarap. May kalingang tunay sa bawat subo. Lasa ng tahanan, aming paborito. Ayan, tinanggal natin yung, yung taba ng manok. Masarap yan, gamitin natin sa pagigisa. Kumukulo ang sabaw, dahan-dahan. Nagigisa ang bawang at sibuyas. Bawat tikim may saya at pag-asa. Parang yakap na laging mainit pa. Yung isang leg part, hatiin natin siya sa 6. Lutong gawa ni Papa J. Simpleng ulam ngunit napakasarap. May kalingang tunay Nakotilyo natin, no? bawat subo. Lasa ng Ayan, so na-prepare na natin yung ating lulutuin ngayon. Nagayat na natin yung kalabasa, yung manok, tapos yung bawang sibuyas, yung malunggay, mamaya na natin itong himayin. Okay? Ayan. So nagpainit na tayo dito ng pan at sisimulan na natin yung pagluto at medyo tanghali na. So, magsasaing na rin tayo maya-maya. pagkaing hatid ng pusong tapat. Ang yaman ng pamilya. Ako'y magkakape at hindi pa ako nagkakape. Ang lutong gawa ni Papa J. Simpleng ulam ngunit napakasarap. May kalingang tunay sa bawat subo.
Paglagay na tayo ng mantika. paborito. Konti lang. Sunod natin yung bawang. Ayan, naamoy na yung bawang. Ang bango na naman ng ating gisa. Next, sibuyas. Sariwang sangkap ang inihahanda. Hindi kailangan ng mamahaling putahe. Ang bango na. Kreto'y pagmamahal. Lagyan na natin ng asin. Ang lutong gawa ni Papa J. Simpleng ulam ngunit napakasarap. Ang bango. Lagyan na natin yung manok. Sa bawat subo, lasa ng tahanan, aming paborito. Ang bango. Kumukulo ang sabaw, dahan-dahan. Yan, takpan mo muna natin. Igisa ang bawang at sibuyas. Ayan. O, di ba? Nagsabaw na siya. Bawat tikim may Okay. Bango na. Nangangamoy, gisa at manok. Di ba? So, ilagay na natin tong kalabasa. Yan, para medyo lumambot yung kalabasa. Medyo matagal din naman kasi lumambot yung kalabasa. Okay? Ayan. Talot yung iba is makakapal yung hiwa natin. Dito talaga. Okay? Ayan. Yeah, sarap na naman ito. Ayan. Maglalagay tayo dito ng paminta. Yan, takpan natin ulit. Ayan. So, ilalagay natin tong gata. Ilagay natin tong Coco Mama. ang lutong gawa ni Papa J. Simpleng ulam ngunit napakasarap. Ayan. Buli na natin yan. Ligang tunay sa bawat subo. Lasa ng Nice. aming paborito. Lagyan na natin tong malunggay. Yan, o, di ba? Sarap na naman ang ating gulay ngayon. Sa kusinang payak at maliwanag. Lalagyan ko siya ng betchin. Ayan. Sariwang sangkap ang inihahanda. Ayan. Para masarap yung lasa niya. Mas lumabas yung lasa dahil sa umami. Ayan. Oh my God. Ang sikreto'y Ayan, kumukulo na siya. ang lutong gawa ni Papa J. Simpleng ulam
Papakuluan muna natin siya. Ayan. Para magsama-sama yung lasa ng malunggay, ng kalabasa, ng manok, at yung seasoning natin. Ito yung gata. Ayan. Para magsanib puwersa yung mga lasa niyan. Ayan, pakuluan muna natin siya. Okay? Ayan na. Kulong-kulo na siya, oh. Ulo ang sabaw, dahan-dahan. Nagigisa ang bawang at sibuyas. Titikman muna natin yung sabaw bago natin lagyan ng sili. Ayan. Para ma-adjust natin yung lasa. Kung anong kulang, okay? Iman. Ayan. Tignan natin kung anong kulang. Kulang siya ng asin. Kaunti lang. Haluin natin siya. At maya-maya okay na to. Niluluto na lang natin mabuti yung gata. Ayan. Masarap yung sa kalabasa yung ano. Yung parang nadudurog. Ayan po. Ang lutong gawa ni Papa J. Simpleng ulam ngunit napakasarap. May galing ang tunay sa bawat subok. Lasa ng Ayan. So, ilagay na natin tong sili. Lagyan na natin siya ng sili. Ayan. Ayan. At ilagay na rin natin tong pang-garnish natin na dilis. Ayan. Ayan. Sarap niyan, oh. Kung hindi nyo pa ito natatry, itry nyo. Yan na ang ating ginataan na manok sa kalabasa. Ayan, oh. At may garnish yan na fried dilis. Ayan. Ayan na, guys. Patayin na natin yung apoy. At luto na to. Oh my God. Ayan. Haluin na natin. Ayan. Yung dilis na nilagay natin, hindi na yung magdadagdag alat kasi naprito na natin siya. Oh my God. Ayan na siya, guys. Oh. Kakain na tayo. Sandok na ng kanin. Sasandok na siya. Yan, palamigin muna natin yung ulam para hindi mapaso yung dila natin. Ayan, kakain na tayo. Ayan, so nagbigay na ako ng ulam dito. Yan, binigyan ko na si Papa. Para may ulam siya ng tanghalian. Okay. Kuha na tayo ng ulam. Kaunting kanin lang yung kukunin natin. At busog pa naman ako. Yan. Ayan, kain na tayo. Oh my God. Ayan na, oh. So, kaunting kanin lang yung kakainin natin at medyo busog pa ako. At maaga pa naman eh. Ano pala, mag-11. So, sanay ako kumain ng 12 or 1. Mamaya ulit ko kakain. Yan, tikman muna natin to. Oh my God, ang init pa ng gulay. Ayan, oh. Ito yung dilis, oh. Mm. 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 Ano? Mainit pa yung manok. Paso yung kamay ko. Ayan. Kung hindi nyo pa natatry ito, subukan nyo.
Di ba? Kung mahilig kayo sa kalabasa. Yan, kung mahilig kayo sa kalabasa, itry nyo. Kung hindi kayo mahilig sa kalabasa, iba yung lutuin nyo. Ayan na. Init ng ng manok. Delis, oh. So, itry minsan ang yung Bicol Express na laig ng manok. Kaso mas maganda dun yung may pressure cooker para kain pati yung boto, di ba? Kasi wala akong pressure cooker. Ayan, no? Sarap ng kalabasa. Kailan ka ba ito natikman Wala yung tikim ng kalabasa. Tignan mo yung manok ko. Di ba? Yung iba nagluluto, pag nagluluto ng manok, nilalagyan nila ng luya, gawa ng pangpatanggal daw ng langsa. Pero itong gawa ko, naglalagay lang ako ng luya sa tinola. Pero sa ibang luto, hindi ako naglalagay. Alam mo to, walang langsa. Kasi lutong-luto. Dapat kasi lulutuin yung mabuti yung manok. Sarap. Yung lambot. Last bite. Sarap. Panalo. Sarap. Try nyo. So hanggang dito lang mga kapapa, kung gusto nyo itong ulam natin ngayong tanghalian. So huwag nyo kalimutan i-like, mag-comment at i-share ang video na ito. Thank you for watching. Bye-bye!